Ayan guys, tingnan nyo, pabayaan. So pag kahit ikutin mo siya, naikot ito naikot konti, pero wala na rin yan kasi kailangan. Yung ginagamit ko sa pagtabas ng tela sa mga customer natin, so yung kung paano magtabas, gagawa natin ng video yan sa mga susunod na. So papakita ko lang sa inyo kung paano magpalit ng gulong. Kasi itong nakaraang araw kasi medyo maulan, so nabasa. May tumutulo pala kasi dun sa pinaglagyan ko, may tumutulo. So hanggang dito kinalawang, actually hanggang dito pa. Tapos yung gulong niya na-stuck, ayaw na umikot, kaya papalitan natin yan. Ayan, bili ako kanina sa Taytay ng pumalit natin dito, so ito na yan. Yan siya, yun yung gulong. So ito pala, noon kasi nung pinalitan ko to dati, nagkakahalaga lang siya ng 120 ang isa. So siya may 4 na gulong, 120 ang isa. So ngayon nagkakahalaga na siya ng 250 kada isang gulong, kaya medyo masakit pagka nasiraan ng gulong kasi medyo mahal na rin. So yung 4 na 250, so malaking bagay na sana kasi 1K. Kung hindi ko sana siya napabayaan na may natulong kaya hindi tayo nagastusan, pero okay na rin, at least ginagamit naman natin ito sa panganghanap buhay natin. Kailangan din talaga yan. Ayan guys, tingnan nyo, pabayaan. So pag kahit ikutin mo siya, naikot ito naikot konti, pero wala na rin yan kasi kalawang na yan. Ito naikot din siya konti, kaso talagang kinalawang na kahit yung mga ano natin kinalawang. Peso, ayaw na talaga niya. Ito wala, ayaw din talaga, stuck up na siya. So mamaya papalitan natin yan. So ito lang naman yan, flat screw lang kailangan natin. So sa isang gulong may 2 flat screw ka lang natatanggalin. Ito yung isa, yan, left and right lang. So hindi rin naman kayo magkakamali sa pagpapalit ng gulong, kasi hindi siya pwede kasi mabaliktad kasi medyo paumbok to, medyo pa slide na ganun palalim. So ito, may makikita kayo dyan na ito, kung nakikita niya sa camera, yan ito. Yan, medyo may ukit siya, left and right, yan. So ibig sabihin, dyan nyo siya itatapat, yung may ukit niyan, dyan nyo itatapat sa tornilyo. Yan yung pagkapasukan ng tornilyo para pantay din siya dito. Medyo kasi paumbok to kaya hindi kailangan mabaliktad. So hindi rin papasok yung tornilyo natin kapag ito pabaliktad na ganito ang lagay. Hindi rin siya gugulong actually kasi nakataas yung gulong niya, kaya dapat nakaganita. Ayan, tara baklasin natin. Guys, pag natanggal nyo na itong 2 tornilyo na to, i-press nyo lang dito sa ibabaw. Dito i-press. Press nyo lang. Medyo mahirap i-press kasi na-stuck na siya kasi naulanan. So tingnan mo nga kung may ubuhitin natin yan. Pero madali lang to, na-stuck lang talaga to, na-stuck ng tubig, stuck sa lagayan ko. Yan ang hitsura niya. Tingnan niya, ay hitsura niya. So ito yung sabi ko kanina na may uka, yun yung itatapat nyo dito sa 2 tornilyo na to. So pag ganito siya, guys, try natin.
yun guys, hanggang dito na lang ang video na to. Abangan nyo ang mga susunod nating video.